Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang araw po sa atin, araw ng Panginoon sa ating lahat. At, salamat sa Panginoon sa muling pagbalik sa atin dito. At munting paalala lang ulit, iningi po natin ang ating cooperation sa katahimikan and also sa pag-restrain sa ating mga anak sa pagbe-behave. Yun lang po, dahil magsimula na po tayo sa worship at lumalapit tayo sa Diyos na banal. Yun lang po ang ating paalala at tingin po natin na ang mga phones ay pakip silent po natin kung di po kayang patayin. At unting announcement lang po, meron po tayong short meeting mamaya after the afternoon service regarding po sa mga setup sa parating na Sabado at sa Linggo sa MCBC. Pag-uusapan po ito. And also, yun nga po, sa Sabado, Linggo, sa MCBC po tayo. Sabado po is recovenanting. Ang oras po ay 9 a.m. Paalala po, 9 a.m. to 12. Tama po ba nino? 9 a.m. to 12? Or may deliberation pa ng hapon? Hanggang hapon. So yun, start na lang po is 9 a.m. MCBC po tayo. And also sa Linggo po, sa Lord's Day, paparating Lord's Day, wala pong worship gathering dito. Nandun po tayo sa MCBC lahat. Paalala po, wala pong gathering po dito. Nasa MCBC po tayo lahat. At yun lang po, bago po tayo magsimula sa ating worship proper, maayos ko pong basahin sa inyo yung nagfu-fuel sa ating worship. Dahil we all know na ang worship natin, if it's just a random expression of praise, kung hindi to grounded sa katotohanan, hindi to fueled sa katotohanan. Kaya maaari kong basahin sa inyo is yung John 1:1. Very short pero napakalaman theologically, pero meron siyang implication, practical implication para sa atin. So, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung alam naman natin dito, yung Word ay si Kristo, na meron siyang tatlong katangian dito sa isang passage na ito, sa isang versikulo na ito. Na in the beginning was the Word, itong Word na to, itong Kristo na to ay eternal, walang simula, walang katapusan. At ang Word na ito ay merong face-to-face na relasyon sa Diyos, was with God. Meron siyang intimate face-to-face relationship sa Diyos. Kasi yung Greek word dito, prostontion, face-to-face siya kung literal nating itatranslate. And the Word was God. Itong word na to, itong Kristo na ito, ay siya ay Diyos mismo, creator of life, giver of life. At naway makita natin yung kalakihan, kabigatan nito, dahil makikita natin kung paano siya nag-stoop down, nag-condescend o napakumbaba in the form of man, servant, and namatay pamamagitan ng cross. Makita natin not just yung bigat ng pagiging Diyos niya at pagiging tao niya, makita rin natin yung bakit kinailangan niya maging tao dahil sa ating kabigatan nating kasalanan. Makita natin kung gaano ka bigat, kadakila itong salita na ito, itong word na ito, dahil makita natin nawa yung bigat ng kasalanan na kinailangan niya maging tao. Yung creator naging creature para mamatay sa kasalanan natin. Itong giver of life na matay para sa kasalanan. Dahil ganun kinakailangan ng kabayaran ng kasalanan. Kaya makita nawa natin sa hapon na ito muli ang kagandahan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kadakilaan. Kaya tumayo pa tayong lahat, awitin po natin ang Fairest Lord Jesus.
Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli for communicating and showing us your face through Christ Jesus, na sa pamamagitan niya rin po ay nakakalapit po kami sa inyong trono ng biyaya. Salamat Panginoon sa Ebanghelyo na sa pamamagitan ng Ebanghelyo, inabot niyo po kami, binago niyo po kami, at binigyan niyo po kami ng matuwid na katayuan, at patuloy niyo po kami binabago sa inyong biyaya hanggang sa pagbalik ng aming Panginoong Yesus. Salamat po Panginoon na ngayon ay muli niyo po kami binalik sa panambahan. We only ask and pray, O Diyos, na makita muli namin ang iyong kagandahan. Show us Christ, O Lord, that our darkness be exposed. At O Diyos, at pag nakita namin na expose ang aming kasalanan, ay naway mag-lead nga po ito patuloy in repentance at patuloy na pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Tulungan niyo po kami, adbutin niyo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pag-awit ng iyong salita, pagbabasa ng iyong salita at pangangaral ng iyong salita, ma-edify at ma-encourage ang bawat isa, mga tao ninyo. At sa mga wala pang pagkakilala sa inyo, tulad ng mga kabataan dito, mga anak namin, nadalangin po namin ang kaligtasan nila. Abutin niyo po nawa sila, O Diyos, sa pamagitan ng pangaral ng iyong salita, pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Kayo lamang po maluwalhati at patuloy niyo po pakita sa amin si Kristo Jesus. Salamat po, O Diyos, at sa kanyang pangalan kami inananalangin. Amen. Mali na po tayong makaupo at awitin po natin ang ating second hymn.
tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos at inyo pong buksan ang inyong pong mga Biblia sa aklat ng Genesis chapter 34. Again, Genesis chapter 34. At atin pong babasahin ang buong chapter. Medyo may kahabaan po, but please bear with me. Genesis 34, sundan niyo po ako sa pagbasa. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Dina na anak ni Leah na ipinanganak nito kay Jacob ay lumabas upang tingnan ng mga babae sa lupaing iyon. Nang makita siya ni Shechem, anak ni Hamor na Habeyon, na siyang pinuno ng lupain, kanyang kinuha siya at sapilitang sinipingan. Siya ay napalapit kay Dina na anak ni Jacob at kanyang inibig ang dalaga at nangusap sa kanya ng may pagmamahal. Kaya't si Shechem ay nagsalita sa kanyang amang si Hamor na sinasabi, Kunin mo para sa akin ang dalagang ito upang maging asawa ko. Nabalitaan nga ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak na si Dina, subalit ang kanyang mga anak na lalaki ay kasama ng mga hayop niya sa parang, kaya't nanatiling tahimik si Jacob hanggang sa sila'y makarating. Lumabas si Hamor na ama ni Shechem upang makipag-usap kay Jacob. Nang ang mga anak na lalaki ni Jacob ay magsiuwi mula sa parang, nang ito'y kanilang mabalitaan, galit na galit ang mga lalaki sapagkat gumawa si Shechem ng kalapastanganan sa Israel sa pamamagitan ng pagsiping sa anak ni Jacob, sapagkat ang gayong bagay ay di nararapat gawin. Subalit nagsalita si Hamor sa kanila na sinasabi, ang puso ng aking anak na si Shechem ay nasasabik sa iyong anak. Hinihiling ko sa iyo na ipagkaloob ninyo siya sa kanya upang maging asawa. Magsipag-asawa kayo sa amin, ibigay ninyo sa amin ang inyong mga anak na babae at ibibigay namin sa inyo ang mga anak na babae, aming anak na babae. Kayo'y manirahan kasama namin at ang lupain ay magiging bukas sa inyo. Mangalakal kayo at magkaroon kayo ng mga pag-aari dito. Sinabi rin ni Shechem sa ama ni Dina at sa kanyang mga kapatid, makatagpo sana ako ng biyaya sa inyong paningin at hingin ninyo sa akin, aking ibibigay. Humingi kayo sa akin ng kahit anong bigay kaya at regalo na nais ninyo at aking ibibigay ayon sa sinabi ninyo sa akin. Subalit ibigay ninyo sa akin ang dalaga upang maging asawa ko. At nagsisagot na may pandaraya ang mga anak na lalaki ni Jacob kina Shechem at Hamor na kanyang ama, sapagkat kanyang pinagsamantalahan si Dina na kanilang kapatid. Sinabi nila sa kanila, hindi namin magagawang ibigay ang aming kapatid sa isang hindi tuli, sapagkat ito'y kahihiyan sa amin. Sa ganitong paraan lamang kami papayag, kung kayo'y magiging gaya namin na ang lahat ng lalaki sa inyo ay tuliin. Pagkatapos ay ibibigay namin sa inyo ang aming mga anak na babae at makikisama kami sa inyong mga anak na babae at maninirahan kami sa inyo at magiging isang bayan. Subalit kung ayaw ninyo kaming pakinggan na kayo'y matuli, ay kukunin namin ang aming anak na babae at kami ay aalis. Nasiyan sa kanilang mga salita si Hamor at ang kanyang anak na si Shechem. Hindi nagkatubili ang binata sa nagawin iyon sapagkat nalugod siya sa anak na babae ni Jacob. Si Shechem ang pinakamarangal sa buong sambayanan ng kanyang ama. Kaya't si Hamor at ang anak niyang si Shechem ay pumunta sa pintuang bayan ng kanilang lungsod at sila'y nagsalita sa mga tao sa kanilang lungsod na sinasabi, ang mga taong ito ay mabuting makitungo sa atin. Kaya't hayaan natin silang manirahan sa lupain at magsipangalakal sila riyan sapagkat ang lupain ay sapat ang laki para sa kanila.
ipakasal natin ang ating mga anak sa kanilang mga anak na babae at ating ibigay sa kanila ang ating mga anak na babae. Sa ganito lamang paraan sila papayag na tumirang kasama natin upang maging isang bayan na patuli ang lahat ng lalaki sa atin na gaya naman nila ng mga tuli. Di ba magiging atin ang kanilang mga baka at ang kanilang mga pag-aari at ang lahat nilang hayop? Sumang-ayon lamang tayo sa kanila at sila'y mabubuhay kasama natin. At pinakinggan si Hamor at si Shechem ng kanyang anak ng lahat ng lumabas sa pintuan ng kanyang lungsod. Kaya't ang lahat ng lalaki na lumabas sa pintuan ng kanyang lungsod ay tinuli. Sa ikatlong araw, nang mahapdi na ang mga sugat ng mga tinuli, ang dalawa sa mga anak ni Jacob, sina Simeon at Levi, na mga kapatid ni Dina, ay kumuha ng kanilang tabak, palihim na pumasok sa bayan at kanilang pinatay ang lahat ng mga lalaki. Kanilang pinatay si Hamor at si Shechem na kanyang anak sa pamamagitan ng tabak, at kanilang kinuha si Dina sa bahay ni Shechem at nagsialis. Verse 27, nagtungo ang mga anak na lalaki ni Jacob sa mga pinatay at kanilang sinamsam ang bayan sapagkat pinagsamantalahan ng kanilang kapatid. Kinuha nila ang kanilang mga kawan, mga bakahan, mga asno, at anumang nasa bayan at nasa parang. Sinamsam nila ang kanilang buong kayamanan, ang lahat ng kanilang mga anak at mga asawa at lahat ng nasa bahay. Si Jacob at sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, ako inyong binagabag na gawin akong kasuklam-suklam sa mga nakatira sa lupain, sa mga kanineo at mga pariseyo. Iilan lamang ang aking tauhan at sila'y magtitipon laban sa akin, at ako'y kanilang salakayin at ang aking sambahayan ay pupuksain. Sinabi nila sa kanila, ang aming bang kapatid ay ituturing na parang isang masamang babae? So, salamat po sa salita ng Diyos. At nakita po natin dito po sa ating binasa na ang kamalian ay hindi maaaring may tuwid sa pamamagitan ng isang kamalian din. At hindi malulutas ng kasalanan ang isang bagay sa pamamagitan din ng paggawa ng isang kasalanan. Sa halip, ito po ay magbubunga o nagbubunga pa ng mas matinding kasalanan at kapahamakan. At ito po ay paalala sa atin na hindi po natin dapat tularan o gawin ang mga bagay na ito. Huwag nating suklian ng kamalian o gawa ng kamalian ang isang kamalian o kasalanan. Sa halip, tularan po natin si Kristo na dinaig ang kasalanan sa pamamagitan ng katuwiran, katotohanan, at pagsasakripisyong pag-ibig. At dito po sa Genesis 34, ang kasalanan ay sinagot o hinarap sa pamamagitan ng paghihiganti, panlilinlang. Ngunit kay Kristo, ang kasalanan ay hinarap sa pamamagitan ng katotohanan, ng katarungan at pagsasakripisyo. Hindi po niya pinarami, dinagdagan ang kasalanan, at sa halip, pinasan niya ito at sa krus upang iligtas ang mga makasalanan. Tatawagin po natin si Father Jake. Nalangin po tayo. Our high and lofty Lord, kami nagpapasalamat sa matapat na pagkabasa ng inyong salita. Tunay, Panginoon, na ito'y paalala sa amin, ipinakita nyo na hindi sagot ang kasalanan sa kasalanan, and even yung mga ganitong pangyayari ay hindi namin dapat suklian ng paghihiganti. Nawa i-check nyo rin yung aming mga puso, and may we handle yung aming mga puso not with revenge but with love, at kami magtiwala rin sa inyong kalooban. May we live justice sa inyo, Panginoon. May you also remind us na i-check namin yung aming mga puso if there's any unchecked anger na maaring mag-destroy sa aming pamilya or sa
aming testimony. Gayon din na paalalahanan nyo kami bilang inyong mga tao na kami magkaroon ng tunay na pursuit towards righteousness, hindi retaliation. At gayon din sa kalagitnaan namin, Panginoon, patuloy kang manahan. Kami nananalangin sa aming mga kapatid na hindi namin kasama ngayon. We pray for Brother Henry na masama ang pakiramdam, gayon din sa Agpalo family na may mga karamdaman din, naway palakasin nyo yung mga may hinang parte ng kanilang katawan, gayon din na gamitin nyo yung mga gamot at pagkain na kanilang tinitake upang sila'y lumakas. We also pray sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid na nasa ibang lugar, kay Brother Sam na nasa cruise ship, kay Joris na nasa Australia, kay Sister Pevs at Nanay Doris na nasa US, even sa Aquino couple na nasa Pampanga, and even sa Mercado couple na nasa Cebu. Naway ingatan nyo po sila, and gayon din na patuloy nyo po silang i-encourage sa inyong salita, especially those na matagal po namin hindi nakakasama. Naway maging kagamit-gamit sila dun sa mga lugar na inyong pinaglagyan sa kanila. May use them to be the salt and light of this world, even as they share the gospel, even through their life and testimony. Dinadalangin din po namin si Brother Jay na nasa MCBC ngayon, naway maging kagamit-gamit din itong ginagawang internship upang makita namin yung mga best practices doon. May apply rin namin yung mga magagandang practice dito sa aming grupo, dito sa Herald. At naway gamitin nyo rin siya mightily upang makita rin yung patotoo kung sino yung Diyos na kanyang sinasamba, especially sa mga bisita na nakakausap niya roon. Salamat din sa paggamit nyo sa kanya doon sa pagtuturo sa Sunday School kaninang umaga. At kami rin ay nagpapasalamat na kami inyong sinamahan all throughout the covenanting interviews, even sa mga new applicants, ay kami po ay binigyan nyo ng kalakasan at katalinuhan sa bawat proseso na yon. At salamat na naging malinaw yung pagkilos nyo sa buhay ng bawat isa na dumaan sa mga interview. At this coming Saturday ay darating na rin po yung aming recovenanting. Naway maging maayos po yung lahat. Bigyan nyo kami ng maayos na puso at isip, at gayon din may equip us with wisdom and discernment sa mga susunod na proseso. Pinapanalangin din namin yung mga upcoming event, yung family camp this April, even yung pastors conference this May, na maging kagamit-gamit ang mga gawain na ito sa ikalalaganap ng inyong salita dito sa aming bansa. Maraming salamat po muli. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tumako na po tayo sa handog at kaloob. Tumayo na po tayong lahat at awit na rin po ito paghahanda para sa pakikinig ng Ebanghelyo.
aming Panginoon, tunay nga po na napaka-wonderful and amazing that day would be when we see you face to face. Help us, O Lord, till now, help us to be faithful sa anuman dako niyo po kami dinala in our works and every ministry that you have given us dahil wala na pong secular sa amin, kundi lahat ay sacred na. Help us to do all our duty to your glory. Help us to do all of these things on Christ's name. Salamat, Panginoon, that ipatuloy niyo po kami sinusustain in our earthly in earthly things, sa aming mga works na ginagamit niyo to sustain us in this life. Salamat, Panginoon, at tulungan niyo po kami na in our sa man post po namin ay ginagawa namin matapat ang mga gawain na ito. Tulungan niyo po kami ngayon, O Diyos, sa pakikinig ng iyong salita. Again, O Lord, we plea when we ask na may we see Christ's face sa pamamagitan ng preaching ng iyong ebanghelyo at may we be patuloy na transform mga people na wala pa pagkakilala sa inyo ay makatagpo ng biyaya ng kaligtasan. O Diyos, kayo po'y kumilos at kayo maluwalhati. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa at tayo po ay nasa pag-aaral din ng aklat ng Philemon. So ito na po yung 4 out of the 5-part series ng pag-aaral natin sa sulat na ito. At originally it was just 4 parts, pero nung pinag-aralan po natin na kita natin na even yung verses 23 to 25 could actually stand as a stand-alone sermon. Kaya naging 5-part series po siya. So, yung liham po na ito ni Pablo kay Philemon ay isang personal again, ngunit theological na sulat, at si Onesimus dito sa ating pag-aaral, isang alipin, tumakas mula sa kanyang amo na si Philemon. Again, posibleng may ninakaw or naging sanhi ng loss. At sa providensya ng Panginoon, nakilala niya si Pablo, malamang habang nakakulong si Pablo, at doon siya nailigtas or doon siya nakakilala kay Kristo. Doon nakakilala kay Kristo si Onesimus. So ngayon, pinapabalik ni Pablo si Onesimus hindi bilang alipin lang, kundi bilang kapatid kay Kristo or kapatid sa pananampalataya. At sinulatan ni Pablo si Philemon na tanggapin yung dati niyang alipin kasi siya yung master, si Onesimus yung servant. Yung buong liham ay umiikot sa 3 realidad. Unang-una, there was a real offense, may tunay na kasalanan. Pangalawa, yung real mediator na kumbaga dito sa sulat na to makikita natin na si Pablo yung namamagitan. And then we also saw or makikita rin natin na merong real gospel transformation patungkol sa bagong identity o yung bagong relationship nila Onesimus at Philemon. Sa Philemon 12:16 kanina nakita natin yung isang relasyon na ni-redeem, a relationship redeemed. We use yung term na redeem dahil hindi lang ito about restoring their relationship, kundi ni-redefine yung kanilang identity. 3 punto yung nadaanan natin kanina. Unang-una yung the returning, kung saan nakita natin si Onesimus na bumalik, hindi siya nag-excuse, kundi nagsisi at nagbago. Kasi na-establish na rin natin yan na nagbago si Onesimus. Pangalawa, the receiving, si Philemon naman yung nakita natin dito, si Philemon ay tinawag na tanggapin si Onesimus hindi out of compulsion, hindi out of force. Tinawag siya to receive Onesimus willingly, hindi bilang alipin kundi bilang kapatid. At pangatlo, the redefining, kung saan nakita natin na yung relationship nila Onesimus at ni Philemon ay binago ng gospel from master-slave to brothers in Christ. Pero meron pong tanong, paano magiging posible ang pagtanggap kung merong kasalanan? Bilang panimula, tandaan natin mga kapatid na yung gospel ay hindi lang tungkol sa forgiveness ng nararamdaman, ito ay tungkol sa removal ng real debt o tunay na pagkakautang. At tungkol saan ba itong tunay na pagkakautang na to? Ano ba itong pagkakautang na ito? Itatanong natin, paano matatanggal yung
pagkakautang ni Onesimus kay Philemon, or paano matatanggal yung charges ni Onesimus kay Philemon. Dito po mapasok yung Philemon 17 to 25 na siyang pag-aaralan po, or 17 to 22 na siyang pag-aaralan natin ngayong hapon na ito. Dahil sa verses 17 to 22, makikita po natin yung pinaka-gospel core ng sulat, I would say, yung removal of debt through imputation, which is napag-aralan din natin kaninang umaga sa Sunday School. Sa Philemon 17 to 22, ito yung masasabi kong pinaka-malalim na bahagi ng liham. Hindi na lang ito usapan ng reconciliation, ito ay larawan ng justification. Dito makikita natin ang isang maliit ngunit napakalinaw na larawan ng ginawa ni Kristo para sa atin. Samahan niyo po ako sa aklat ng Philemon. Kung may hawak po tayong Biblia, buklatin natin yung aklat ng Philemon. Sama-sama po nating basahin from verse 17 hanggang verse 22. Babasahin ko po in English Standard Version. Philemon chapter 1 verses 17 to 22, and we read, verse 17, "So if you consider me your partner, receive him as you would receive me." Verse 18, "If he has wronged you at all or owes you anything, charge that to my account. I, Paul, write this with mine own hand. I will repay it, to say nothing of your owing me even your own self. Yes, brother, I want some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ." Verse 21, "Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. At the same time, prepare a guest room for me, for I am hoping that through your prayers, I will be graciously given to you." Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo, hilingin ang tulong ng Panginoon. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, salamat sa patuloy niyong pagsama sa amin sa pag-aaral ng Philemon. Napakarami niyo pong itinuro sa amin, even kanina, on how Onesimus returned, na hindi po siya nag-excuse, on how Philemon willingly received si Onesimus, at gayon din kung paano niyo nire-redefine yung inyong mga tao. Maraming salamat sa mga biyaya ng kaalaman, but more importantly, naway maisabuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na gawain. Samahan niyo kami ngayong hapon, ilayo niyo kami sa anumang kamalian, gayon din sa anumang distraction na maaaring umagaw sa binibigay ng banal na Espiritu. Maraming salamat po muli, at naway magligtas rin kayo sa aming kalagitnaan. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So kung alam niyo po yung pelikulang Schindler's List, yan po ay mga panahon yata namin yan, nila Kuya Dennis. So, yan. Kung alam niyo po yung pelikulang Schindler's List, yan po ay based sa totoong buhay. True story siya. Naganap po yan during the Holocaust, panahon yan ni Hitler, kung saan may deliberate attempt na i-eradicate or patayin yung around 6 million na European Jews sa pamamagitan ng genocide or mass killing. So during 1944 to 1945, si Oskar Schindler, kaya tinawag na Schindler's List, isa siyang German na industrialist. Nag-create po siya ng literal na listahan of Jewish workers na kiniklaim niya na essential para sa kanyang factory. So kiniklaim niya, ito yung mga taong kailangan ko para mag-run smoothly yung factory ko. So may listahan siya, which is called the Schindler's List. At itong listahan na to, yung Schindler's List nga, became their protection. Kasi anyone na nakasulat sa listahan was spared from being sent sa mga death camps kung saan ine-eradicate or genocide yung mga Jewish people. So hindi sila pinapadala sa mga death camp. But here's what makes the story powerful. Yung Schindler's List, or Schindler, si Oskar Schindler, didn't just write names. He paid the cost. He spent yung entire fortune niya bribing yung mga Nazi officials, even buying food, paying protection money, and manipulating the system, absorbing the price nitong mga tao na to na technically pwedeng hindi naman siya magpo-profit ng mataas. So, ina-absorb niya yung price so others could live.
And by the end of war in 1945, he had saved around 1,100 to 1,200 lives. Si Oskar Schindler himself was financially ruined kasi ilang beses nga siyang na-bankrupt after ng World War II. But the people whose names were on the list were alive. Though mixed yung historical accounts because some are debating whether he did it for a noble cause or not, or selfish motives lang ba to or noble cause talaga. But in essence, that is the picture of someone else bearing the burden so another can be spared. And when we come to Philemon 17 to 19, we hear Paul say something strikingly similar. Sabi niya, if he has wronged you at all or owes you anything, charge that to my account. I will repay it. So Paul is stepping in bilang isang mediator, willing to absorb yung cost so a broken relationship can be restored. And what Paul models here, the gospel fulfills perfectly. Because again, Christ took our debt and it was charged to him so we might live. At dito pumapasok yung ating pag-aaral ngayong hapong ito, which talks about a debt removed, ang pagkakautang na inalis or pinawalang bisa, utang na nabura o utang na pinatawad, a debt removed. Ayun yung title ng ating pag-aaral ngayon. Kaya may tatlo din po tayong punto sa hapong ito. Una, imputed acceptance. Pangalawa, imputed debt or pagkakautang. And then pangatlo, imputed confidence. And when we say imputed, na pag-aralan natin kanina sa Sunday School, tinuro ni Brother Jeremiah, it is a legal term dahil imputation is a legal term. Yung original na Greek word means to credit, to count, or reckon to someone's account. Sa Tagalog, ibinilang or itinuring. So, we will also look into the doctrine of imputation. Ito yung theological heart ng passage, larawan ng double imputation. So, bakit double imputation? Unang-una, yung righteousness ng mediator ay ibinibilang sa guilty. And then pangalawa, ang debt ng guilty, ibinibilang naman sa mediator. At bago tayo pumasok sa text, kailangan nating makita yung mas malalim na pundasyon. Sa theology ng Reformed faith, yung kaligtasan ay nakaugat sa union with Christ. Kung ikaw ay nasa unang Adan, may utang ka, you are condemned. Kung ikaw ay nasa ikalawang Adan, sa second Adam, si Kristo, righteous ka, accepted ka. Ito yung federal headship. Adam, representative of sin, equals condemnation, and then Christ, representative of righteousness, equals justification. So saan natin makikita yan? Sa kabuuan po ng Romans 5, Romans 5 talks about death in Adam and life in Christ. Ayan po yung mismong language of the scriptures. At yung covenant of grace, it tells us na si Kristo, ang mediator, ang substitute, ang surety, siya ang nagsabing charge it to my account. At ngayon, makikita po natin ito sa Philemon. Unang point, imputed acceptance. So, kung tatagalugin natin yung imputed acceptance, pagtanggap na itinuring or pagtanggap na ibinilang. Pero ang tanong, sino ang tinanggap at kanino ibinilang or kanino itinuring? Sabi sa verse 17, sinabi ni Pablo, receive him as you would receive me. Dito makikita natin yung unang dakilang katotohanan ng ating pag-aaral ngayong hapon, imputed acceptance. Tinanggap si Onesimus hindi dahil sa kanyang record, hindi dahil sa standing ni Onesimus, kundi dahil sa standing ni Pablo. Paano natin nasabi yon? Ito yung mismong language ng justification, accepted in another's righteousness. So sabi po doon, so if you consider me your partner, receive him as you would receive me. Tinanggap si Onesimus hindi dahil sa kanyang record, kundi dahil sa standing ni Pablo. So isipin natin yung eksena. Bumabalik si Onesimus sa bahay ni Philemon dahil nga naniniwala tayo na dala-dala rin ni Onesimus itong letter niya kay Philemon. So at bumabalik siya hindi bilang hero, kundi bilang runaway slave na merong kasalanan. Sa ilalim ng Roman law, again, maaari siyang parusahan, ikulong o kahit patayin. Yung natural expectation ay rejection. Ang natural expectation malamang ay punishment
ang natural expectation ay judgment. Pero anong kaiba sa mga runaway slave na maaaring bumalik sa kanilang master na natatakot sila sa judgment, natatakot sila sa rejection, sa punishment, na maaaring ayun yung tatanggapin nila? Ang kaiba, hawak po ni Onesimus yung sulat ni Pablo. At doon nakasulat, if you consider me your partner, receive him as you would receive me. Hindi sinabi ni Pablo na tanggapin mo siya kasi nagbago na yan, o mabait na yan, tanggapin mo na, o tanggapin mo siya kasi deserve na niya. Ang sinabi niya ay simple ngunit napakalalim. Sabi niya, tanggapin mo siya dahil sa akin. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Ganito rin yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Lumalapit tayo hindi bilang righteous, kundi bilang guilty. May kasalanan, may utang, may rebellion. Kasi kung justice lang ang pag-uusapan, rejection ang dapat na matanggap nating lahat. We all deserve hell kung justice lang ang pag-uusapan. Ngunit ang sabi ni Kristo sa Ama, receive them as you receive me. Kaya nga as opposed sa katuruan na naniniwala sa work-based salvation, for the longest time sa Roman Catholic teaching, doon po tayo lumaki. Ganun, work-based salvation na parang hagdan. Every time na makakagawa ka, you're one step closer to your salvation. And every time you commit a sin, you're one step further. Kailangan mo mag-step down. Pero hindi ganun ang tinuturo ng Ebanghelyo. Kaya nga as opposed sa katuruan na naniniwala sa work-based salvation, ang isang tunay na mananampalataya ay hindi tinatanggap sa langit dahil sa sarili niyang gawa o sariling righteousness, kundi dahil sa righteousness ni Kristo. Sabi pa ng Romans 15:7, samahan niyo po ako sa Romans 15:7, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. At even sa Ephesians 1:6, kung gusto niyo pong tignan, nakalagay rin po doon, accepted in the beloved. At ito yung doktrina ng justification, yung righteousness ni Kristo ang ibinilang or itinuring sa atin. Kaya nga sabi ni John Calvin, sabi niya, we are accepted by God not because we are righteous in ourselves, but because the righteousness of Christ is imputed to us. This is the actual term na ginamit ni John Calvin, because the righteousness of Christ is imputed to us. At ayon din sa 1689 LBCF, London Baptist Confession of Faith, 11.1, ang Diyos ay nagja-justify sa pamamagitan ng pag-impute ng buong obedience ni Kristo bilang ating tanging righteousness. Kaya makikita rin dito natin yung tinatawag na partnership in grace, kasi tinawag ni Pablo si Philemon na partner. Hindi to business scene, no? Hindi partner in a business sense, kundi partner sa gospel fellowship. Kasi galing yan sa Greek word na koinonos, ibig sabihin companion or fellowship, parang koinonia rin that entails Christian fellowship na lagi nating naririnig yan during Sunday school, yung koinonia. Pero it is also related, yung ginamit na Greek word, koinonos, ang ibig sabihin companion or fellowship. So parehas silang saved by Christ, parehas silang tumatayo sa parehas na biyaya, parehas silang equal sa harap ng krus. And ganun yung sa makatuwid, yung ang church ay hindi dapat lugar ng mere tolerance, kundi ng tunay na pagtanggap po na nakaugat sa biyaya ni Kristo. Sabi ng isang commentary, Christians should do what may give joy to the hearts of one another. They should find comfort and joy in one another. Ang gospel acceptance na tinanggap natin mula sa Diyos ay dapat makita sa paraan din ng pagtanggap natin sa isa't isa. At yung kwento ni Onesimus ay paanyaya rin sa mga makasalanan na bumalik sa Diyos. Walang malalim na kasalanan, walang masyadong lalim na kasalanan na hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Sabi ni Matthew Henry, the example of Onesimus may encourage the vilest sinners to return to God. Resist not present convictions, lest they return no more. So kung may conviction ka ngayon, lumapit ka, dahil ang Diyos na tumanggap kay Onesimus sa pamamagitan ni Pablo ay siya rin pong Diyos na tumatanggap sa makasalanan sa pamamagitan ni Kristo.
Siguro isang illustration, like, I don't know if it's a good illustration, pero sa Pilipinas kasi, minsan kahit wala kang qualification, minsan kahit hindi ka naman, let's say, equipped for that particular role, lalo kapag mga politics sa mga government yata uso to eh. Pero kapag meron kang endorsement sa, let's say, sa politiko or even sa company, sa mga private companies, kung may endorsement ka sa may-ari, tinatanggap ka hindi dahil magaling ka, kundi dahil sa pangalan ng nag-endorse. So, halimbawa, in-endorse ni Mayor, sa mga government offices, in-endorse ni CEO. So, ganun. Ayun yung makikita natin. Pero, I'm not sure kung good example siya or good illustration. Pero, in a sense, ito yung imputed acceptance. Hindi tayo tinanggap dahil mabuti tayo, dahil magaling tayo, kundi dahil si Kristo ang ating righteousness. Hindi tayo tinanggap dahil nagbago muna tayo, kundi tinanggap tayo upang baguhin niya tayo. Again, hindi tayo tinanggap dahil nagbago muna tayo, kundi tinanggap tayo upang baguhin niya tayo. Ito yung justification by grace alone. Tinanggap sa beloved, tinanggap kay Kristo, tinanggap dahil sa Kanya. And with this in light, may we be reminded that grace received people must become grace-giving people. And we go sa pangalawang punto, ang imputed debt, or sa Tagalog, utang na itinuring or ibinilang. Ang tanong, may tanong ulit tayo, sino ang may utang at kanino ibinilang yung utang na ito? So ayun yung sasagutin natin, sino yung may utang at kanino ibinilang yung utang na to? If sabi ni Paul sa letter niya, if he has wronged you at all or owes you anything, charge that to my account. So pagdating natin sa verses 18 to 19, mas lalong lumalalim yung larawan ng Ebanghelyo. Sabi niya nga doon, if he has wronged you at all or owes you anything, charge that to my account. And then sinabi niya pa, I will what? I will repay it. Dito makikita natin yung ikalawang dakilang katotohanan ng ating pag-aaral, imputed debt. Hindi tinago ni Pablo ang kasalanan ni Onesimus. Hindi niya minamaliit yung kasalanan, hindi niya dinedena yung kasalanan, at hindi rin niya tinakpan. Ina-acknowledge niya yung reality, yung realidad na, ano yung realidad? Na may utang si Onesimus, na may offense si Onesimus, na may kasalanan siya. Ganito rin yung gospel. Hindi nito dinedenay ang sin. Ang kasalanan ay totoo, ang guilt ay totoo, pero ang justice ng Diyos ay totoo rin po. Ngunit yung shocking reality ng Ebanghelyo ay ito, merong pumalit. Diba, sa halip na sabihing pagbayarin mo siya, ano yung sinabi ni Pablo? Charge it to my account. Parang, kumbaga, legal language ito, covenant language, substitution language. Parang sinasabi niya, kung may ninakaw, ako ang sasagot. Kung may utang, sa akin ilagay. Ako ang may kailangang bayaran, ako ang magbabayad. Or kung may kailangang bayaran, ako ang magbabayad. Ito yung larawan ng substitutionary atonement. Yung isang walang utang ay kusang loob na tumayo bilang surety para sa may utang, upang ang may sala ay makalaya sa parusa. So ganito yung ginawa ni Kristo para sa atin. Samahan niyo po ako sa Isaiah 53, verse 6. Sabi po doon, the Lord has laid on him the Lord has laid on him the iniquity of us all. At even sa Colossians 2:13 to 14, if you can turn with me, Colossians 2:13 to 14, God made you alive, and then sabi doon, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us, nailing it to the cross. So yung utang natin ay hindi po yan inignore. Binayaran yung utang natin. Sabi ni Martin Luther, Lord Jesus, you are my righteousness. I am your sin. You took upon yourself what was mine,
and gave to me what was yours. At ayon sa 1689 London Baptist Confession of Faith, again, 11.3, Christ by his obedience and death did fully discharge the debt. So yung term fully discharge the debt of all those that are justified, making a proper, real, and full satisfaction to God's justice in their behalf. So ito yung sinasabi natin kanina na double imputation. Ang kasalanan natin ay ibinilang kay Kristo at ang righteousness niya ay ibinilang po sa atin. And may kaibigan actually kami na kine-question yung katuruan na ito, yung double imputation. Bakit daw itunuring na kasalanan si Kristo? Di ba wala siyang kasalanan? Pero bakit ganun daw yung tinuturo sa Reformed community na may double imputation? Pero kung titingnan natin, titingnan mismo natin yung language ng kasulatan. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, He had made him to be sin who knew no sin. So hindi naman ibig sabihin nito na naging makasalanan si Kristo sa kanyang kalikasan. He remained perfectly holy, perfectly righteous, and sinless. Ang susi ay nasa salitang ginamit sa Greek. Yung phrase na made to be sin ay mula sa salitang hamartia, ibig sabihin sin or sin offering. At sa konteksto ng talata, dala nito yung idea na itinuring o ibinilang si Kristo bilang may kasalanan para sa atin. Pero hindi nito sinasabing nagkasala si Kristo. Ang sinasabi nito, ang walang kasalanan, ang itinuring na may kasalanan upang ang mga makasalanan ay maituring na matuwid sa harap ng Diyos. Kaya ang kaligtasan ay hindi lang po yan forgiveness. Makikita natin, hindi lang yan about forgiveness, it's also about the payment to the debt. Hindi lang acceptance, kundi cleared account. At sino yung nagbayad ng mga utang na to? Hindi installment, hindi partial, hindi probation, but paid in full. And that's the title of our study today, A Debt Removed. It was paid in full. Pero may kita rin natin dito yung puso ni Pablo na may sacrificial love. Hindi lang siya nagsalita. Di ba? Nag-commit siya. Sabi niya, I will repay it. Di ba? Hindi niya lang sinabi, charge it to my account. Sabi niya, I will repay it. Personal niyang ginarantiyahan yung bayad, investment ito sa buhay ng isang bagong mananampalataya. At pinakita niya na yung gospel ay hindi lang po doctrine. Ito ay love in action. Ulit-ulit nating nire-reiterate sa pag-aaral natin dito sa Philemon because again, it doesn't just talk about concepts or theology, but it also talks about Christianity in action. Diba? Ito ay love in action. Kaya tayo rin ay tinatawag na mag-invest din sa iba. Maaring may mga young believer, lalo sa mga iba sa atin na matagal na sa pananampalataya, maaaring may ibang young believer na kailangan ng discipleship or mga bago sa pananampalataya na kailangan ng encouragement, ng prayer, ng support. May kapatid ba tayo na kailangan ng gabay, ng pasensya at pagtanggap? Yung grace na tinanggap natin ay dapat dumaloy rin sa iba. At ito yung pinapaalala ni Pablo rin kay Philemon, you owe me your very self. Siya ang ginamit ng Diyos upang dalhin si Philemon kay Kristo. Kaya ngayon, yung forgiveness ay dapat dumaloy. Ang tumanggap ng biyaya ay tinatawag na magbigay din ng biyaya. Ang pinatawad ay tinatawag na magpatawad. Ang tinanggalan ng utang ay hindi dapat maningil ng galit. And in light of this, again, the forgiven must also become forgivers, mga kapatid. The forgiven must also become forgivers. At gusto ko lang i-share parang illustration dito sa point na to. Kasi nung panahon po ng COVID, na-COVID si Mama Marisa, si Sister Marisa. Isa siya sa mga first cases ng COVID nung wala pang vaccine yung COVID. At ako po yung nagbantay sa kanya for 1 month kasi bawal na may kapalitan. Kasi it's either lalabas kami na magaling na siya or lalabas kami na kinuha na siya ng Panginoon. Kasi bawal magpalitan, bawal lumabas-labas ng ospital. So umabot yung bill namin sa 2 million.
or in exact 2.2 million. So we were all ready to start over again. We were all ready to give up yung naipon namin nila Sister Reg. Then nung na-discharge na kami, sabi ng nurse, zero bill na daw kami. So natulala talaga kami ni Mama, ni Sister Marisa. So hindi naman namin alam kung anong rationale behind that. Either it was funded by the government or PhilHealth dahil first few cases na gumaling or someone sponsored. We don't know kasi ang ginawa ko, pinagmadali ko si Mama kasi baka bawiin. So, sabi ko, pinapirmahan na yung mga sabi, bilisan mo baka magbago yung isip nila. Pero, and whenever I tell this story sa mga tao, whenever we tell that story, people would be amazed. May mga nag-doubt pa nga, but the Lord knows it is true. Yung iba hindi naniniwala because, again, it is unbelievable. 2 million to zero. 2 million to zero bill. Amazing, di ba? What more yung dami ng kasalanan natin, yung past sins natin, present sins natin, future sins natin, ay binayaran na ni Kristo. Hindi ba mas, hindi ka panipaniwala yun? Hindi ba mas amazing yung bagay na yun? So ganito yung ginawa ni Kristo sa krus. Hindi niya lang sinabi na pinapatawad kita, binayaran niya ang buong halaga ng kasalanan natin. Ito yung imputed debt na tinatalakay natin. Yung kasalanan natin, ibinilang kay Kristo. Ang righteousness niya, ibinilang sa atin. Hindi lang forgiven, but paid in full. Hindi lang accepted, cleared ang account. Ito ang ebanghelyo, a debt removed. And we go to point 3, imputed confidence. Sa Tagalog, kumpiyansang itinuring or ibinilang. Ang tanong naman natin, sino ang may kumpiyansa at kanino ibinilang itong kasiguraduhan na ito? Sabi doon sa verses 20 to 22, confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. At the same time, prepare a guest room for me, for I'm hoping that through your prayers, I will be graciously given to you. Grace guarantees transformation. Pagdating natin sa huling bahagi ng liham, makikita natin yung ikatlong dakilang katotohanan, imputed confidence. Dito hindi na lang usapan ng pagtanggap or pagbabayad ng utang, kundi yung katiyakan na ang biyaya ng Diyos ay tunay na gumagawa at gumagana sa puso ng tao. Dahil gumagana ang biyaya, may confidence si Pablo sa pagsunod ni Philemon, or may confidence si Pablo, si Paul, na susunod si Philemon. Hindi siya nagsusulat na may alinlangan, kundi may tone ng assurance. Sabi niya pa, refresh my heart in Christ, confident of your obedience, you will do even more than I say. Bakit may ganitong confidence si Pablo? Hindi dahil ba nambobola lang siya, tinatay niya bang i-win to or bolahin lang to si Philemon para susunod siya. Hindi dahil mabuti rin si Philemon, hindi dahil natural siyang forgiving, kundi dahil gumawa ang banal na espiritu sa kanya. Grace works. Yung taong na-justify ay hindi mananatiling parehas. Nagbabago yung puso, ang taong tinanggalan ng utang, natututong magpatawad. Justification produces transformation. Ito yung malinaw na turo ng kasulatan. Samahan niyo po ako sa Philippians 1 verse 6. Very common passage. He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. At sa Titus 2:11 to 12, the grace of God trains us to renounce ungodliness and worldly passion. So, in essence, ayun po yung sinasabi. Ang biyaya ay hindi lang nagliligtas, kundi nagtuturo, humuhubog, at nagbabago. Sabi ni John Calvin, Christ justifies no one whom He does not at the same time sanctify. At ayon sa 1689 London Baptist Confession of Faith 13.1, they who are united in Christ or united to Christ are also sanctified really and personally through the virtue of Christ's death and resurrection. So ibig sabihin, ang tunay na tinanggap ng Diyos ay tunay ding binabago ng Diyos. Grace does not only forgive, it
transforms. Makikita rin dito yung bunga ng biyaya sa fellowship ng mga mananampalataya. Yung mundo ay puno ng mga trouble, puno ng rejection, ng division, ngunit sa loob ng katawan ni Kristo, dapat may comfort at joy. Sabi ni Matthew Henry, from the world they expect trouble, they should find comfort and joy in one another. Ayan yung binasa rin natin kanina. Pero kahit sa gitna ng suffering, yung biyaya ay nagiging pinakadakilang blessing. Dagdag pa niya, never have believers found more enjoyment of God than when suffering together for Him. Grace is the best wish. All grace is from Christ. He purchased and He bestows it. Napakaganda, di ba? Never have believers found more enjoyment of God than when suffering together for Him. At naging totoo ito sa ating iglesia, kung paano tayo sinustain, kung paano tayo binigyan ng comfort at binigyan ng joy. Ang biyaya ni Kristo ang pinagmumula ng tunay na kagalakan, hindi yung circumstances, hindi yung comfort, hindi yung presensya lang ng kung sinong tao, kundi yung presensya ng Diyos sa kalagitnaan natin. And this church is a living testimony of that, kung paano tayo sinustain. May mga panahon din na tila nawawala yung mga bagay na mahalaga po sa atin, whether it be relationships, opportunities, even yung mga visible comforts na ayan yung nagbibigay sa atin ng surety. Pero yung paalala ng ebanghelyo ay manatili yung tiwala natin sa Panginoon. Sabi muli sa commentary, when any of our mercies are taken away, our trust and hope must be in God, abound in prayer. Ang tunay na seguridad ng mananampalataya ay hindi po sa sitwasyon, kundi sa biyaya ng Diyos. At kahit magkahiwa-hiwalay yung mga mananampalataya sa lupa, yung fellowship nila ay hindi nawawala. If Christians do not meet on earth, still the grace of the Lord Jesus will be with their spirits. They will soon meet before the throne. So may future reunion ang mga nasa kay Kristo, isang walang hanggang fellowship sa presensya ng Diyos. And ayun yung isa sa mga blessed hope natin. Sa huli, yung tunay na kaligayahan ng mananampalataya ay hindi sa mundo, kundi sa biyaya ni Kristo. Kapag ang biyaya ni Kristo ang kasama ng ating Espiritu, sapat na yon, higit pa sa kayamanan, higit pa sa comfort, higit pa sa kahit anumang bagay sa mundo. At dito rin po natin makikita yung power ng gospel sa reconciliation, hindi lang sa fellowship, but even in reconciliation. Ang dating slave ay naging kapatid. Ang dating may utang ay tinanggap. Ang dating hiwalay ay pinag-isa. Kaya binabasag ni Christ ang barriers, whether it be social barriers, personal barriers, spiritual barriers. And this group is also, again, a living testimony of that. Iba-ibang age group, iba-iba ng background, iba-iba maaari ng mga professions, pero pinag-isa tayo kay Kristo. At kaya si Kristo rin yung bumabasag sa mga barriers na to, social barriers, personal barriers, even spiritual barriers, at binabago niya yung hopeless relationship. Yung ebanghelyo ay hindi lang nagliligtas ng individual, nagre-restore ito ng relasyon, nagtatayo ng fellowship at lumilikha ng bagong pamilya sa loob ni Kristo. And if you know si Diosdado Banatao, siya yung may-ari ng Silicon Valley. Lumaki po siya sa hirap sa Cagayan. Nakapag-aral siya sa pamamagitan lang ng scholarship and support. At nakapag-aral siya ng engineering sa Stanford, and then eventually naging may-ari nga siya ng Silicon Valley, at nagbago yung trajectory ng buhay niya. He became a world-renowned tech innovator, and then later helped other Filipino scholars then through his own foundation. Pero ang makikita natin doon, someone put confidence kay Diosdado Banatao. Diba? Nung time na wala siyang pambayad, may nag-provide sa kanya ng scholarship at nakarating siya ng Stanford University. But again, ayun yung illustration natin, because someone put their confidence in him and it transformed his life. And in light of this, may we be reminded that grace that forgives is grace that transforms. Ito yung imputed
confidence. Kung ang utang mo ay tinanggal na ni Kristo, wala ka ng condemnation. Hindi ka niya iiwan sa unchanged heart. Hindi ka niya pababayaan sa lumang identity. Ang biyaya na nag-justify sa iyo ay siya ring biyayang magsasanctify sa iyo. Grace that forgives, again, is grace that transforms. At dahil dito, may katiyakan ang mananampalataya. Ang Diyos na nagsimula ng gawa sa Kanya ay tiyak na tatapos dito. At bilang paglalapat at panawagan sa ating pag-aaral ngayong hapong ito, mga kapatid, kung yung utang mo ay tunay ng tinanggal ni Kristo, kung ang imputed acceptance, imputed debt, at imputed confidence ay hindi lang sana konsepto, kundi realidad sa buhay mo, ang tanong is, paano ka mamumuhay ngayon? Ang gospel ay hindi lamang po doktrina na pinaniniwalaan, ito ay katotohanang dapat isinasabuhay. Kung yung utang mo ay tunay ng tinanggal ni Kristo, huwag ka nang mabuhay na parang may utang ka pa. And we talk about what? We talk about sin. Kung binayaran na yung utang mo, huwag ka nang mabuhay na parang may utang pa. We're talking about sin. Huwag ka nang paulit-ulit na bumalik sa bagay kung saan ka tinubos. Huwag kang bumalik sa guilt na tinanggal na. Huwag kang mabuhay sa takot na tinubos na. At huwag mong hawakan yung galit na pinatawad ka na. Babalikan lang natin yung 3 point. Yung unang punto, imputed acceptance, ito ang pagtanggap ng Diyos na ibinilang sa atin dahil kay Kristo. Mamuhay tayo sa liwanag nito. Tinanggap tayo ng Diyos, hindi batay sa record natin, kundi sa righteousness ni Kristo. Tandaan, tinanggap ka ng Diyos hindi dahil deserve mo, hindi dahil mabait ka, kundi dahil malinis hindi dahil malinis ang record mo, kundi dahil kay Kristo lamang. Kung tinanggap ka sa kabila ng iyong kasalanan, paano mo maitatanggi yung pagtanggap sa kapatid na tinanggap din ni Kristo? Yung tunay na nauunawaan ang justification ay nagiging taong marunong tumanggap, hindi superficial na pagtanggap, hindi conditional, kundi gospel-shaped acceptance. Katulad ng napag-aralan natin kaninang umaga, yung church ay hindi rin dapat lugar ng cold tolerance, kundi ng mainit na pagtanggap dahil parehas tayong nakatayo sa parehas na biyaya. And second point, imputed debt. Ang ating utang na ibinilang kay Kristo. Ito na yung mga sagot sa tanong natin kanina. Ang ating utang natin na ibinilang kanino, na ibinilang kay Kristo. Imputed debt, ang ating utang na ibinilang kay Kristo. Mamuhay tayo sa liwanag rin nito. Kung yung utang mo ay binayaran na ni Kristo, kung ang record mo ay nailed to the cross, paano ka pa mananatiling may hawak na galit, na bitterness or unforgiveness? May utang bang kailangan mong i-release? Ang taong nauunawaan na siya ay pinatawad ng lubos ay natututong magpatawad. At hindi lang forgiveness, kundi sacrificial love, tulad ni Pablo na nagsabing, I will repay. Tayo rin ay tinatawag mag-invest sa iba. Katulad ng panawagan natin kanina, it could be new believer na kailangan ng encouragement. It could be someone na kailangan ng fellowship. So, may believer bang nangangailangan ng encouragement, ng prayer, ng oras, ng discipleship, or simple companionship? Yung biyaya na natanggap natin ay hindi dapat tumigil sa atin. Dapat dumaloy ito sa iba. Ang tinanggalan ng utang ay hindi na dapat maningil ng galit. Ang pinatawad ay nagiging tagapagpatawad. Ang tinanggap ay nagiging tagatanggap. At yung pangatlong punto, imputed confidence. Ang sagot sa tanong, kaninong confidence? Kumpiyansang ibinibilang sa atin dahil kay Kristo. Kung ang Diyos ang nagsimula ng gawain sa atin, tatapusin niya ito. Ang biyayang nag-justify ay siya rin pong magsasanctify. Kaya huwag mawalan ng pag-asa sa sarili mong pagbabago o sa pagbabago ng iba. May mga panahon na tila mabagal yung paglago dahil sinabi nga kanina, sanctification is progressive. Maaring may struggles, may falls, may kahinaan, pero
Ang pangako ng Diyos, mga kaibigan at kapatid, ay nananatili. He who began a good work in you will bring it to completion. Ang tunay na biyaya ay hindi lang nagpapatawad, kundi nagbabago. Hindi lang nagliligtas, kundi humuhubog. Ang tunay na biyaya hindi lang nagtatanggal ng utang, kundi nagbubuo ng bagong puso. Kaya magtiwala tayo sa transforming power ng grasya ng Panginoon. Patuloy na lumakad, patuloy tayong magsisi, patuloy na manalig dahil ang Diyos ay tapat. Sa kabuuan, ito ang buhay ng isang taong tinanggalan ng utang, tumatanggap tulad ni Kristo, nagpapatawad tulad ni Kristo, nag-i-invest sa iba dahil kay Kristo at nagtitiwala sa biyaya ni Kristo. Hindi po tayo perpekto pero binabago, hindi malakas sa sarili pero matibay sa biyaya. Hindi umaasa sa gawa, kundi sa gawa lamang po ni Kristo dahil ang biyaya na tumanggap sa atin, nagbayad para sa atin at nagbabago sa atin ay hindi mabibigo. Ito yung biyayang magdadala sa atin hanggang sa wakas. Kaya kung titignan natin yung Philemon 17-22, makikita po natin yung sarili nating kwento sa kwento ni Onesimus. Si Onesimus ay, tumakas. Si Onesimus nagkasala. Si Onesimus nagkaroon ng utang. And alam niyang guilty siya. Alam niyang kapag bumalik siya, maaring may parusa, merong shame, may kahihiyan, or may judgment. Pero dumating yung sandali na siya ay bumalik. Hindi dala ng sarili niyang defense, hindi dala ng depensa niya, kundi hindi rin dala yung sarili niyang kabutihan, hindi dala yung sarili niyang mga good works, kundi ano yung dala niya? Ang dala niya yung sulat ng mediator. Bumalik siya kay Philemon, hindi sa sarili niyang pangalan, kundi sa pangalan ni Pablo. At ang sabi ni Pablo, if he has wronged you, charge that to my account. Receive him as you would receive me. At ito po yung larawan ng ebanghelyo para sa atin. Tulad ni Onesimus, tayo rin ay tumakas sa Diyos. Tayo po ay nagkasala laban sa Kanya. May utang po tayo. Hindi lang sa kapwa, kundi sa Diyos mismo. At kung haharap tayo sa Kanya, sa sarili nating pangalan, ang haharapin natin ay judgment. Ngunit may mediator, si Jesucristo, at ang sabi niya sa Ama, charge it to my account. Imputed acceptance, ang pagtanggap ng Diyos na ibinilang sa atin dahil kay Kristo. Imputed debt, ang ating utang na ibinilang kay Kristo. Imputed confidence, kumpiyansang ibinibilang sa atin dahil kay Kristo. Yung kasalanan ng mga mananampalataya ay ibinilang sa Kanya at ang righteousness niya ibinibigay sa sino mang lalapit sa Kanya sa pananampalataya. Ang biyayang tumanggap sa atin, nagbayad po para sa atin at nagbabago sa atin ay dapat magbunga ng bagong puso, bagong pagtingin at bagong pakikitungo sa iba. Napakarami pong magagandang tinuturo ng bagay na ito. Pero sa atin ring mga kaibigan, tandaan mo kaibigan na si Onesimus ay hindi nanatiling tumatakbo. Anong ginawa niya? Bumalik siya. Hindi niya sinubukang bayaran muna ang utang niya bago siya lumapit. Bumalik siya, dala ang biyaya ng mediator. Ganito rin yung tawag ng ebanghelyo sa iyo ngayon kaibigan. Huwag kang manatiling tumatakbo sa Diyos. Huwag mong patigasin ang puso mo. Huwag mong isipin na kailangan mo munang baguhin ang sarili mo bago ka lumapit dahil hindi mo kaya. Tulad ni Onesimus, lumapit ka, dala ang sulat ng biyaya, ang gawa ni Kristo sa krus. Sa Philemon 17-22, makikita natin ang tatlong larawan ng kaligtasan. Tinanggap ni Onesimus sa pangalan ng mediator. Binayaran ang utang niya at may confidence na babaguhin siya ng biyaya. Ito rin yung pinahayag ng Diyos sa iyo, kaibigan. Kapag lumapit ka kay Kristo, tatanggapin ka, hindi dahil deserve mo, kundi dahil kay Kristo. Kapag lumapit ka kay Kristo, mabubura ang utang mo, hindi dahil kaya mong bayaran, kundi dahil binayaran niya na. At kapag lumapit ka kay Kristo, babaguhin ka dahil ang biyaya na nagliligtas ay siya ring nagbabago. Kaya kaibigan, ang tanong ay hindi gaano kalaki ang kasalanan ko, kundi handa ba akong bumalik
si Onesimus bumalik at natanggap. Si Onesimus may utang at nabayaran. Si Onesimus dating tumakas, ngunit naging kapatid. Ganito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Huwag kang manatiling tumatakbo, huwag mong dalhin mag-isa ang utang na hindi mo kayang bayaran. Lumapit ka sa mediator, si Jesucristo, repent of your sin, believe in the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, salamat sa mga itinuro niyo sa amin ngayong hapong ito, itong larawan ng buong Ebanghelyo. May kita namin ang isang malinaw at makapangyarihang larawan ng ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo para sa mga makasalanan. We thank you, Lord, that you are our mediator. We thank you na binayaran niyo ang utang na hindi namin kayang bayaran at gayon din na tiniyak nyo yung bunga ng biyaya sa buhay ng inyong mga pinili. We thank you sa mga katotohanan na to at naway nangusap din sa aming mga kaibigan, makita nilang kanilang kalagayan sa inyong harapan na wala silang may pagmamalaki at ihaharap sa inyo aside from the righteousness of our Lord Jesus Christ para sila ipapasukin sa pintuan ng langit. We pray, Lord, sa lahat ng aming mga gagawin pa for today, naway ingatan niyo po ang bawat isa at gayon din sa this coming Saturday ay samahan niyo po kami sa aming recovenanting, i-guide niyo po kami sa lahat ng aming mga magiging desisyon at gayon din na makita namin na lahat should be pointing to the glory of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa mensahe at inayaan ko po lahat ng tumayo. Ibilang tugon sa ating napakinig na salita. Tignan natin at awitin natin ang kadakilang habag ng Diyos. Pantayin po natin His mercy is more.
hinila sa amin mga bagay na ito. Salamat po sa mensahe ng Ebanghelyo sa araw na ito. Muli kami napalalahanan, O Diyos, na blessed are those who are merciful, for they will receive mercy. Salamat, Panginoon, pinaalala niyo sa amin sa pangyayari kila Onesimus, Philemon at Apostle Paul, ang gospel message na si Christ mismo ang mediator namin, na sa Kanya ikinount ang aming kasalanan at kinount sa amin ang Kanyang katuwiran. Salamat sa pagpapaalala ng substitutionary atonement na ito, na oftentimes ay familiar na lamang kaming at ito'y wala ng kirot sa amin. Salamat, Panginoon, pinaalala niyo po sa amin ang kalaliman ng iyong salita. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na hindi nga lang po ito magstay sa aming mga isipan, sa aming mga kaisipan lamang, at ito'y manatiling intellectual na kaalaman, but kasi ito'y malakaran namin, ito'y ma-practice namin sa anumang sa anyo man po kami nilagay bilang mga magkakapatid, bilang mga empleyado, bilang mga anak, bilang mga magulang. Tulungan nyo, even sa mga nagre-revile sa amin, O Diyos, tulungan nyo po kami na maging merciful. And help us, O Lord, na makita patuloy na we were once na makasalanan, ngunit sa inyong biyaya, binigyan niyo po kami ng pananampalataya at pagsisisi, at kami tinanggap niyo po muli sa inyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maalala ito all throughout the week, malakaran po namin at mapaalala po muli sa amin na He who has forgiven much is who loves much. Tulungan niyo po kami na ito ay patuloy naming mapanghawakan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, at i-bless niyo po, Panginoon, ang natiri naming oras sa aming pagmimitingan regarding po sa aming recovenanting this coming week. Marami pong salamat, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Diyos, at kayo lamang po ang may taas. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.